ng buong-buo magpa-transplant ka na para wala nang matira na kahit konting latak. Amen? Amen po. Amen. Nakakatuwa po talaga yun. Magastos po yun, Um, Sister B. Sa Panginoon Napakaganda naman, po libre. talaga. Amen. Amen po, Sister Marita. Amen po. Sorry po to interrupt. Napakaganda po talaga ng ninyo, ng talk ninyo, sister, at talagang napakalinaw ng step by step na talagang kailangan ang pagiging isang worshiper is it's not about us sometimes. It's not about yung bang para po sa akin, sister, ha. I hope hindi ko po i-correct niyo po ako kung mali po. Sa akin po, when I do worshiping po talaga, hindi na po ako hindi yung it's all about me, kundi talagang yung binibigay ko na po talaga sa ating Panginoon. Kung ano kung ano yung nilalaman po talaga ng aking puso. Hindi na yung Pasko, kundi yung present na nararamdaman ko. Kung paano ako unti-unting binabago ng ating Panginoon. And I guess it's a big din po na kailangan pag nag-worship po tayo na yung bang forget our self. Hindi po tayo nandito para i-glorify ang ating sarili. Hindi po tayo nag-worship para makilala ng nasa ating community. Nandito tayo para maglingkod sa ating Panginoon. And I guess that's the main thing na kailangan wag lumaki yung ulo natin kung nagse-serve po tayo sa ating Panginoon. And always maging grounded po tayo para sa ganun mas papakinggan po tayo ng ating Panginoon kasi ay kwan po talaga ay I claim po talaga na lahat po ng ginagawa ko when I do start to worship talagang I offer everything to our Lord God na hindi po ako ang nandoon kundi He will lead us, He will guide us, and may His will be done talaga dahil alam ko at nagtitiwala po ako na when you start worshiping, kailangan wag kung saan-saan tayo tumitingin, kundi ang focus dapat natin nasa ating Panginoon at siya lamang po. Yun lamang po, and salamat po Sister B sa lahat ng guidance na steps na binibigay niyo sa amin para mas lalo pa pong mapalapit kami at madala namin ang aming community, ang aming mga kapatid sa ating Panginoon. Amen po. Salamat po. Thank you po, Amen. Marita. Salamat, Sister Marita. Very well said po. Amen po. Sister Divine Legaspi, sige po, may katanungan kayo. Sister Divine. Hello. Sister B, good afternoon. Yes po. Ganito, Po. sa ating unang pagbasa sa ngayon, dahil nasabi mong dapat maiwaksi muna ang mga galit at loob, pwede po ba nating iugnay yung shepherd at yung kaniyang mga tupa sa sinasabing dapat alisin natin ang galit at pwede tayo makapagpastol ng maayos dito sa puntong ito. At
na tinitigan ko, nakita ko roon ang mga hayop na may 4 na paa, mga mababangis na hayop, mga gumagapang na tulad ng ahas at mga ibon sa langit. At narinig ko ang isang tinig na nagsasabi, "Tumindig ka, Pedro, katayin at kumain." Ngunit, ngunit ako'y sumagot, "Hindi pwede, Panginoon, sapagkat wala kailanman na marumi o di dapat ay pumasok sa aking bibig." Sa pangalawang beses, sumagot ang tinig mula sa langit, "Ang ginawa ng Diyos na malinis, huwag mong tawaging marumi." Ang tanong ko po, yung po bang mga nalinis na yan o marumi na yan, mga galit o mga ano, talagang dapat iwawaksi bago ka makapag-preach, bago ka makapag-talk, kumbaga makapag-worship. Kaugnay Very po ba correct po. Correct po. Tama naman po. Kasi kaugnay lalo na po ano, sa Mm. mga nagli-lead, halimbawa, kaya nga yung worship leader, yung isang requirement po yan, eh, di po ba? Na ikaw magli-lead ka, kalinis-linisan po ang Panginoon eh. Nakita niyo sa Ark of the Covenant, alam naman po natin nung hinawakan yan na kabanal-banalan ay namatay, di po ba? So sa atin ganyan din. Lalapit tayo sa trono ng Panginoon, maglilingkod. Yung kadumihan natin, dapat siguraduhin natin dahil ang kasalanan kasi ay madumi. Kasama na diyan yung galit. So dapat piliin natin, na bitawan natin 'yan. Piliin natin magpatawad, mag-move on. Para ang dala-dala natin ay yung buong-buo nating puso para sa ating Panginoon. Amen po. Hindi puwedeng nagli-lead tayo lalo na leader ka, 'di po ba? Na ang dala-dala mo eto, pepekein mo lang ang Panginoon, ilalantad niya 'yun. Dapat walang bahid na eto buo-buo po tayo. In its simplest definition po ng worship is uh, in its simplest definition is giving glory, honor, and glory to God. So, wala tayong dala-dala na kahit ano kung hindi yung pribilehyo natin na makapagbigay ng glory, honor, and pleasure to God. And how can we give Him that glory and pleasure kung tayo, ang dami nating blemish? Amen po. So, kung tayo, nagpasakop na po tayo, sabi nga, by the blood of Christ, we are no longer what He called enemy, but friends. Nilinis na tayo. Tinubos na tayo ng kamahal-mahalang dugo. Para bang sinasabi natin, hindi pa sapat, Lord, ang dugo mo kasi andito pa, marumi pa rin ako. Kasi may dala-dala pa ako. Kasi may kasalanan pa akong bitbit na hindi pa ako karapat-dapat lumapit sa. Okay yun, tinanggap mo. Pero na marumi ka. Pero anong gagawin mo doon sa pagtanggap mong may dala-dala ka? Deal it with the Lord. Ilapit mo to sa Kanya. I-resolve mo yan. Amen? Kung hindi ka man pwedeng makipagkasundo doon sa taong kagat, at least isuko mo na yan sa Panginoon. Sabi nga po sa 2 Corinthians 10, 2 Corinthians 10, ano ang sabi niya? If I will forgive in the presence of the Lord. May mga instances na sadya naman napakabigat ng ginawa sa atin at pinili nating mag-move on at lumayo sa tao. Pero, kung ito, dinadala na tayo sa buhay kabanalan, paglilingkod ng ating Panginoon, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na mapaglingkuran natin siya in the highest form of service, which is worship. Aba, by all means, kapatid, samantalahin na po natin yon. Patawarin na natin sila sa presensya ng Diyos. Kay Lord mo na i-offer. Paano natin masasabing pinatawad natin? Ipakuha natin yung, sabi ko nga, word na ginamit ko na, sukdulan na, magpa-transplant na tayo sa Tingnan mo na Panginoon. yung ano, kung ano number. Yes. Na nang sa ganon, wala nang babalik-balik sa atin na memorya at sama ng loob. Isa pa po, Yes po, sister. ganito po. Amen po. Thank you. 15. At tapos ganito po, di po ba sometimes na i-invite tayo to do invocation in an occasion. Pero sometimes kung ganyan na sinasabi ninyo, dapat iwaksi muna ang galit or what. Magkakaroon ka ng guilty conscience. Tama po, parang kung you will not have confidence to magsalita ka ng tungkol sa Panginoon if you yourself mismo hindi mo na cleanse pa muna ang sarili. Parang ang hirap talaga
Kaya minsan, nadidecline ko din sometimes. Ikaw na mag-invocation, ikaw na nadidecline ko. Ay, nawawalan ako ng confidence kasi siyempre hindi ko pa alam kung talagang dapat ka naman magsalita na ano ganun. Yeah, Kaya mahirap. meron po tayong daily prayer time, meron tayong daily scripture time, meron tayong worship life. Yung mga yun po magiging tool and instrument na makakasigurado tayong laging nasa grasya tayo ng Diyos. Yung gabi po, bago tayo matulog, examine ourselves and our conscience. Lagi tayo nagro-rosary, and a part of that rosary is what we call the deathbed prayer or the sinner's prayer, as nasabing, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Araw-araw po natin sinasabi yan. Bago po tayo matulog, banggitin po natin yan. Why? Kasi kinukumit po natin ang ating pagiging sinners and accepting it. Nagigising tayo, kung tutulog man tayo may daladala, then magigising tayong nasa grasya ng Panginoon. We can do it kasi kaya nga tayo merong simbahan na binigay sa atin. As Catholic faithful, yung faith natin, meron po tayong reconciliation rights na we can reconcile to the Lord kung may panahon tayo makapunta sa pare, confess, and receive His body para kahit papano siya ang mas maghari na hugasan tayo. Ngayon, in the absence of that, we can go directly to the Lord. Kaya nga, we maintain our daily prayer, our scripture time, and our worship time. Kasi doon pinananatili natin na nare-renew tayo every day. It is our lifestyle, buhay na po natin. Kaya yung sinasabing, minsan meron tayong na hindi nagagawa. Kahit nagtotok tayo, nag-i-invocation, nagpi-preach, pero hindi pa natin nagagawa. Doon papasok yung sinasabi nating, yung iba sinasabi nila, walk your talk. Kami po hindi. Ang sa amin ay baligtad. Talk your walk. Bakit talk your walk? Kapag walk your talk, ibig sabihin, gagawin mo pa lang. Gagawin mo pa lang. Kung may ginagawa ka, ngayon mo pa lang ginagawa at umiiwas. Pero kasi kung nagpe-preach ka, nagte-testify ka, meaning karanasan mo na yun eh. Nasa transformation ka na. That's why ang sa amin, talk your walk. Ang sinasabi namin at binabahagi, we preach about the goodness of the Lord on how yung dating buhay namin ay binago na niya. That's why we have the confidence na nakakapagsalita. Kasi buhay na natin yun. Part of our life is a loving story ng ating Panginoon sa atin. Na may naumpisan siya and still in the process, ginagawa pa natin. Amen po. Pangalawa, Sister Divine, ito po ang maganda. Hindi naman po talaga may iwasan na ang kalaban gumagalaw. Ang magnanakaw dumarating para manira, pumatay. Di po ba? At magnakaw. Hindi naman po may iwasan na may magnanakaw ng galak natin, may maninira sa pag-asa, pati na sa relasyon, at kung ano-ano pa, wawasakin yung mga magagandang paningin, samahan, and everything. Pero ang maganda lang po dito, Sister Divine, yung alam natin na tinatanggap natin sa sarili, on being humble, na tinatanggap natin, ito nagagawa natin. Pero maganda, madali tayong mag-bounce back. Parang bola, bumabalik din siya kagad. Yung madali, hindi mo siya pagtatagalin. Kasi kapag tumagal yan, kumbaga magiging kirot, magiging naknak, magiging sugat, magnanana. Tatagal. Mangangailangan ka pa ng antibiotic. O minsan, kailangan ka ng operahan. Sino magdurusa? Ikaw mismo na may katawan. Di po ba? For all you know, minsan nga, nag-minister po ako sa mag-asawa. Sabi po sa mag-asawa, selos daw siya sa kanyang asawa. Pero napansin ko, sabi niya, ako sama-sama ng loob po, selos na selos ako, siya ang sarap matulog. Exactly, that's the point. Ikaw, parang dahil sa pagseselos mo, para kang siyang gusto mong malason, pero ikaw ang mismo ang uminom ng lason. Ikaw na nakakaramdam, ikaw itong di makatulog habang yung pinag-iisipan mo, yan ang sarap ng tulog. Ang tanong, gugustuhin mo ba na ikaw madideprive doon sa karapatan mo magkaroon ng peace of mind, ng masarap na tulog? Amen? So, pipiliin mo na to protect yourself. Protect your heart, protect yourself. Napakaganda po niyan. Number 1 po kasi, Sister Divine, ang unang-unang dapat magmahal
sa ating sarili. Kaya tayo nasasaktan kasi sabi natin, kasi syempre ako nakakaramdam, unang-una po nating dapat magmahal sa ating sarili, tayo po yun. At kung tunay na mahal natin ang sarili natin, uunahin natin kapakanan makalaya tayo sa pain, dun sa mga hindi magandang nararamdaman. Amen po. Nung po magka-cancer ako, number 1 na binawal sa akin, stress. Kaya nung gumaling po ako, number 1 ko ng pinangalagaan, una yung aking isip at ang aking puso. Amen. Thank you po, Sis B. Thank you po. Maraming salamat po. Amen. Sister B, meron pa pong isang nagtataas ng kamay. Sister Feli. Sister Feli Mocker, sige po. Hi, Sister Fel. Magandang hapon at umaga po sa ating Panginoon. Amen. Kaunti lang, si Tabi. Yes po, Sister Feli. Kasi po sa akin, para lang sa akin, no, ang pagpuri sa pagsamba sa Diyos ay ito po isang regalo ng Panginoon. Yes po, worship No. is a gift. Tama po. Yeah, regalo yan ng Diyos kasi iba-iba. Kaya ang tao, sa aking paglalakbay, nakikita ko, hindi po pare-pareho. Pero sabi ng Panginoon, ito po'y palagi nasa isip ko, Lord, magsalita lang po kayo, isang salita lang, gumaling na po ang aking kaluluwa. Kaya ang amen. Diyos, hindi niya kailangan na mahaba kung Yes. perfecto yung pagpuri, pero nakikita niya ang puso. Amen. No? Tama Yan po ang yan. tunay. No? Yan lang po. Marami pong salamat. God bless. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po. Salamat po, Sister Feli. Okay po. Mga kapatid, meron pa po bang mga katanungan kay Sister V? Ako po, sister. Sige po, Sige po, Sister Zenny. Ayan, Sister B. Yes. Hello Sister po, Feli. magandang umaga Hello po. po. Kasi ako po ay meron tanong, gawa ng, ako naman po ay bago po naging member ng FOD, meron din po akong ibang sinamahan. So, doon po sa mga sinamahan ko, siyempre hindi naman po maiiwasan na meron tayong mga misunderstanding at saka po yung mga misinterpretation. Ano po? So, kung sa madaling salita, ako po ay nagdamdam. So, yung pagdadamdam na yon, nag-decide ako na umalis na, tumiwalag na sa kanila. Although, gusto pa rin nila akong makasama, gusto pa rin nila akong makita, ganon. Pero ako na po yung umiwas. Kasalanan ko po ba yon kahit ako'y nagwo-worship? In the first place, kayo po ang makakasama. Pero wala na po ako, sa ngayon po, wala na po akong sama ng loob. Amen. Nagkaintindihan na po kami, nagkausap na, kumbaga nasabi ko yung ayaw ko. So, pero ayaw ko na pong umaten kasi ayaw kong meron akong dinadala sa puso ko na pag nakikita ko siya, maaalala ko yung mga narinig Amen. ko, yung mga nagawa. So, ayaw ko na pong sumama, pero ako po wala na po sa akin. Peace na po. Amen. Amen. So, maganda pong tanong yan. Ano? Alam niyo, isa po yan sa principle na tinuturo ko sa women's empowerment. Isa po sa paano ma-empower ang isang babae o kahit naman hindi babae. Yung sinasabi nating protect yourself and protect your heart. When you say protect yourself and protect your heart, sometimes wala pong masama kung tayo lalayo because we choose peace and we choose to be good. Anong ibig Opo. sabihin yan? Mas Kasi mas mabuti pong magkalayo kayo na maghilom na magkakalayo kaysa magkakalapit Opo. pero nagkakagatan at nagsisiraan. Yun nga Bandang huli, po. pag naghilom na po kayo, sabi nga po, love is sweeter the second time around. Ang mahalaga yung Ayan. tanong mo kung mali po ba na sumasamba ka, ang makakaalam yan, ikaw at ang Opo. sarili mo. Unang-una, ang tinitignan po ni Opo. Lord, it is not our lips but our heart. Alam niya po kung ano nasa puso Opo. natin. Amen. Kasi sis, nung pong una nasa isip ko, para lang ako hindi na magtanim, kasi ayaw ko po nung ginawa niya sa akin, para hindi na po ako magtanim, hindi na lang ako iimik. Pero hindi naman po pwedeng mangyari yun, lalo't kayo magkakasama, ano po? Yes
So, yun nga, ako'y nagpasya na talagang kahit po ako'y tinatawagan, pinababalik, ako po ay umayaw na talaga. Kasi ayaw na po ng puso ko eh. So, tayo meron tayong karapatan sa ating pagpapasya at yun naman po ay sadyang ibinigay sa atin ni Lord, ano? So, yun po. Ako po'y laging, hindi po ako nagigilty kasi ayaw ko na po eh. Bakit ako mapipilit? Ano po? So, yun po, yun lang po. Ay ako'y nagwo-worship. Ang katwiran ko, pag nagwo-worship ako, nakapokus ang isip ko sa Diyos. Eh, bakit ako huhusgahan na nagwo-worship ka pa naman, yung ganon? Yun po'y narinig ko sa iba kong kasama. Kaya ako po'y masyadong parang nababahala na talaga bagang ako ang may kasalanan. Yun po, so, si sister. After all, sis, mas titignan po natin ang pananagutan natin sa Panginoon at hindi na sa kapwa. Kaya nga As po, long as long as alam po natin na ginawa na natin kung anong mabuti para sa kanila at sa mata ng Panginoon. Dun sa kadugtong na sinabi kong protect yourself and protect your heart, bakit yun ang isa sa panukala at nagbibigay ng empowerment? Protect yourself not to be hurt by the same person and the same reason again. Na lalayo Opo. ka dahil posibleng maulit at mas sasama ang samahan. Mas maganda na Opo. magkalayo pero may na-preserve ka pang maganda pang relationship kesa naman magkakalapit kayo pero naghahanapan kayo ng mga kamalian at nagpupukulan ng dumi sa bawat isa. So, Tama po yun. i-offer mo na lang po sila, panalangin, at wala ka nang, ang mahalaga, wala kang dala-dala. Sabi nga po ngayon, Opo. kung may narinig ka man na sinasabi nila and alam mong hindi totoo, always remember yung tinuturo ko sa inyong principle. Kung ang dalawang mata na ng Panginoon ang nakatingin sa iyo, kaninong mata pa ang kailangan mo? Wala tayong higit na kailangan kung hindi ang mata ng Diyos dahil siya naman ang nais nating mabigyan ng kaluguran. Salamat po. Kasi yun po yung matagal ko nang gustong itanong sa inyo. Kaya lang salamat po meron tayong ganitong question and answer. So naliwanagan po ako na hindi ako dapat mag-guilty kung ayaw ko nang bumalik sa isang community na ayaw kong balikan. Thank you po. Salamat po sis. Amen po. Pwede ka naman pong magmahal sa malayo. Amen. Nandun sila sa malayo, minamahal mo sila kasi kasama sila sa iyong panalangin. Sabi nga po, blessed because it is in blessing that we are called. Salamat po. Amen. Amen. Glory to God. Meron pa po ba mga kapatid? Meron pa po ba magtatanong kay Sister V? Wala na po ba? Sige po, kung wala na po, magpapasalamat na po Sister tayo. Violeta, may tatanong lang po lang akong panghuli kay Sister B. Sige po. Sister B, para po sa iyong analysis, ay sapat na nga po talaga yung inyo po tungkol dito po sa praise and worship. Yung po talaga mga basic ay naipaabot mo na po na ibahagi po sa Friends of the Bar. Sister B, hello. Yes po, sa aking naobserbahan, lalo sa mga narinig ko itong mga huli na Opo. may mga narinig ako mga bagong mga tumatayo at nagwo-worship na maganda naman ang mga Opo. content at Opo. nararamdaman naman natin ang mga puso. Nasusunod naman yung ating mga ang mga technicals lang naman ang mga issues ng konti, pero yun naman kasi na pag-aaralan sa workshop. So, yung mga technicals kasi hindi naman natin maiibigay ng buo dahil kailangan may mga illustration yon at nandun po yan pangangalaga sa workshop. Anyway, kung sakali po, kung meron man pong gustong maging dalubhasa pa sa inyo, na maging talagang super dynamic, super effective worship leader, so meron pong worship workshop part 2 na pinaplano na napag-usapan na rin po. Pwede pong i-approach para po malaman nyo yung mga technicals. May nababanggit po ako noong nakaraan sa inyo about exhortation, about kung paano ang pagpili ng mga songs, ano yung mood for worship na sinasabi, ano yung dapat na maging endpoint, paano pumipili ng team, at kung ano-ano pa, paano magiging inspiration, paano ang pagpili. Marami pa po, pati yung the timing and everything, the distribution ng mga part ng halimbawa mula sa invitation, mula dun sa greetings hanggang sa exhortation, invitation, sa content hanggang sa final.
Yung mga ganon ang matututunan po pag sa workshop. Lalo na po, meron po talagang puspusang pag-aaral doon at merong thesis. And may diploma pa po kayo bilang mga worshiper. Amen po. Ibig sabihin, Sister B, meron na uli kayong pinaplano po na part 2 Opo. ng worship workshop? Opo, Okay meron po kasing mga taga Pilipinas na pinagtotokan namin na nagtatanong na gusto nilang mag-ano ng workshop. Kaya lang yung iba, ang chance lang nila ay by online dahil may mga trabaho sila sa mga offices. Kaya ang napag-usapan po sa center, pwedeng kapag kung merong gusto pa na mag-enroll at sumali, makapagdagdagan. Yung iba, may nagsabi, dahil hindi naman daw nila nagamit yung una nila at kulang pa sila. So, pwede silang sumali as repressor course nila. Sumabay po sila doon okay. para ma-refresh sila and everything. Ayan po, Sister Violeta, bilang kayo po yung bumubuo po ng council, hindi bahala na po kayo kung ano. Basta't nag-alok na po si Sister B, kung mga sinong interesado, kung tama ang pagkakaintindi ko, Sister B, kung sino po yung minais, ayun po. Pero since po dito po sa atin, na yung mga talagang mga basic na ay naibahagi na po sa atin ni Sister B. Dalawa kasi yan eh. Dalawa po kasi yan. Kung alin ang mauunang mapupuno ang slot, isa pong inaanot matagal nang nakabinbin na yung pong preaching course, online preaching course na may mga na po nagpa-follow up sa amin. So kung ano po yung mauuna na magte-take talaga, titignan po namin. Ayan po, ulitin ko po, Sister B. Sister Violeta, bahala na po kayo pong bumubuo ng konseho. O naman po tagahatid lang ng mensahe. Hindi, ganyan na lang po. Sister Amen B. po, amen Sister B, po. yun na lang po para tinanong ko po kita dahil ikaw po siyempre yung pinakamaestra. Kung at saka po sa susunod ay posible pong ilalagay din po natin yung mga hindi nyo pa naririnig. Tapos sabi nyo po naman open ka naman po na kahit direkta pong magpa-evaluate po sa inyo. Ano po, sis? Yes, tumatanggap po ako. You can message me. Alam mo, mag-worship leader kayo. Ngayon, meron kayong idea kung paano patatakbuhin. Pwede ko po kayong alalayan. O kung meron kayong pati personal na tanong, pati counseling, go. Wala pong problema. Hindi po natin pinagdadamot yan. Yan po pwede kong desisyonan dahil personal ministry ko po yun at hindi dumadaan sa center. Okay po, Sister. Maraming po salamat, Sister Violeta. Ikaw na po ulit. Ako po yung nasa employer na. Ako lang po nagtanong po, Sister B. Para po sa susunod, iba na po yung topic ni Sister B na bahala po si Brother kung ang pamunuan, kung ano po yung atin pong ipatutok po ulit kay Sister B. Salamat po, Sister Violi. Yes po. Maraming salamat, Sister Fel. Mga kapatid, wala na po bang question para kay Sister V? Kung wala na po, magpapasalamat na po tayo. Sister V. Yes, salamat po. God bless po. Amen po, amen. Amen. Thank you po. Salamat po. Paalam na po. Paalam na po, Sister V. Okay po, mga kapatid. Wala na pong katanungan. Wala na po ba mag-share? Kung wala na po, Sister Tin, paki-play na po ang reflective song. Salamat po.